If you wanna go out, we can go out. You can hide away just for one night. But if you wanna cry, just let it out. I'm by your side now. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. Deep down I know you're strong. Give them hell, baby, prove them wrong. Just hold on a bit more, 'cause I know you only see the rain, not the rainbow. I know you'll get up again. Better stand up tall, I know you can be brave, brave, brave. Ayan. Sa tingin ko naman ay medyo nakikita nyo na si Yo Mamen. Magandang gabi pala sa inyong lahat. Ngayon nga pala ay nandito na tayo sa Dalton Pass. At dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Dahil medyo napagod ako kanina sa biyahe natin. Halos 6 na oras din akong nagmamaneho. Tapos ay medyo traffic pa sa mga dinadaanan natin. Kaya iba talaga yung pagod sa katawan. Kaya ayun nga, nakapag-desisyon muna tayo dito na magpalipas ng gabi para din safe tayo. Mahirap naman kung pipilitin ko na magmaneho, baka makatulog tayo sa daan ay maaksidente pa tayo. Tapos ay maging isang alamat na lang si Yo Mamen. Mahirap naman kung mangyayari yon. Baka hindi ko na kayo maipasyal sa mga susunod na panahon. Kaya para safe tayo ay dito na lang muna tayo ngayon magpalipas ng gabi. Ayan, papasilip ko lang sa inyo ng konti para naman kahit papano ay matanaw nyo dyan. Ayan, safe naman tayo dito sa tutulugan natin dahil madalas naman ay dito tayo nakikipark kapag napapagod na tayo sa biyahe natin. Saka mababait din naman yung may-ari dito. Napaka lamig. Para akong nasa Baguio ngayon. Ito yung pinaka masarap na klima pagka gumagala ka. Kung kaya ay nagka-camping, ito yung panalong panalo na klima. At ayun nga pala, dito nga pala tayo matutulog ngayon ulit sa loob ni Storm. Dahil mabilisan na camping lang naman yung gagawin natin. Hindi ko nga alam kung camping yung tawag dito eh. Kasi nagpark lang naman tayo sa tabing kalsada. Kaya hindi ko alam kung ano tong ginagawa natin. Pero huwag kayong mag-alala dahil bukas nga ay meron pa naman tayong mga pupuntahan. Ngayon ay magpapahinga lang muna tayo dito dahil napagod nga talaga ako. At ayun, siguro ay kumain muna tayo dahil nagugutom na rin ako. Bumili na lang ako ng lugaw sa daan kanina para dito na lang natin kakainin sa spot natin. Ayan. Yeah. Ayaw pa atang magpabukas. Ayan. Arroz caldo. Itong nabili natin. Medyo mainit-init pa. At ang maganda dito ay medyo maraming laman yung lugaw na manok. Tapos parang nakahimay-himay na. Ayan, saktong-sakto sa malamig na panahon. All goods. Oras na siguro para magpahinga tayo. At nang bukas ay maaga tayong magising. At para makapaglibot-libot na tayo dito sa pupuntahan natin. Magkita-kita na lang tayo bukas. Tita, pwede pong makabili ng kape? Oo. Ayan, isa nga po, tita. Ano po yun? Yung barako po. Kasi, Sige po. Salamat po.
Dito sa kayo natulog kagabi? Ah, dito na kayo nagpapalipas ng gabi? Ah, o di po ang lamig din. Ayan. Ito na yung paborito nating kape dito, yung pinepress. Ayan. Naalala ko yung unang punta ko dito ay inosente pa talaga ako sa pagpe-press ng kape. Dahil alam niyo naman si Mamen ay inosente pa nga talaga, lalo ng mga unang mga biyahe natin. Pero dahil nga sa kung saan tayo napupunta ay nadadagdagan yung mga kaalaman natin kahit sa mga simpleng bagay ay natututo ako. All goods. Let's go. Doon tayo pumesto sa tinambayan natin kagabi. At nandito nga pala tayo sa Cafe Mijares. Ayan, pag madadaan kayo ng Dalton Pass ay pumasyal na rin kayo dito. Dahil kung makikita nyo naman kung gaano kaliwalas dito sa lugar, ay napakasarap dito pagka kayo ay mag-aagahan or tanghalian. Dahil sa ganda ng view na mga makikita nyo sa paligid. Nakakamiss yung ganitong kalamig na klima. Tapos sabayin mo pa ng mainit na kape. Sarap. Nangingibabaw. Iba talaga yung lasa ng mga kape na lokal na matitikman nyo sa iba't ibang lugar. Kaya yun yung mga gagawin natin sa mga susunod na panahon na pagbabiyahe natin. Kung makakita tayo doon ng mga lokal na kape nila, ay talagang titikman natin. Grabe. Sobrang kapal ng fog dito sa dinadaanan natin. Halos wala akong makita, kaya ngayon ay nagdadahan-dahan lang tayo. Tapos ay medyo matutulis yung mga likuan dito, kaya talagang hindi ka pwedeng magbabilis. Baka mamaya ay mabulaga tayo pag liko natin. Ay delikado. Halos 7 months din tayong hindi nakabalik dito sa Nueva Vizcaya. Dahil nga medyo marami tayong pinuntahan na iba't ibang lugar noong mga nakaraang buwan. Mukhang sa buong Nueva Vizcaya ay ganito yung panahon. Medyo makulimlim at umuulan. Pero may enjoy naman natin to dahil malamig yung klima. Masarap na maglibot-libot tayo. At nakababa na nga pala tayo ng Dalton Pass. Siguro ay mga ilang araw nga pala tayo na mamamalagi dito sa Nueva Vizcaya para masulit natin yung biyahe natin at makapasyal tayo kung saan-saan. Kung tayo kasi ay magbabalikan lang, pagod lang yung mararanasan natin. Saka para din ma-enjoy natin ng gusto yung pagbalik natin dito sa Nueva Vizcaya, siguro ay mag-stay tayo dito ng mga ilang araw nga. Hanggat may budget tayo ay mananatili tayo dito. Saka medyo marami naman na tayo mga kaibigan dito na pwede nating puntahan para makapag-camping at doon tayo mag-i-stay. Para kung saan-saan lang tayo dito gagala at mag-iikot-ikot. Waiting for a moment to step in, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. When I look back I can see you're hiding, waiting for a moment to step in. Oh, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yan, kumain muna tayo. Hello po. Danny. Tol. Basta. Ayan, ito yung tropa natin dito sa Vizcaya. Ayan, sa kanila nga pala, itong Budgies Beef House. Beef House. Ayan, dito tayo manananghalian ngayon.
Ano ba nilalagay para mag-apoy ng ganyan? Painitin mo lang ng todo. Oh? Oo. Sa bagay, hindi naman kasi ako sanay magluto eh. Matila yung kaibigan natin ay magaling magluto. Kasi yung minsan, painitin ko lang gusto yung kawali o yung mantika. Oo, pero mag-iingat ka, delikado yun. O baka maliyaban ako sa mukha. Ala na. Don't try this at home, kids. Pag yung gagayahin sa mga bahay-bahay nyo to, dahil delikado. Ayan, ang bango ng amoy. Let's eat. Ito yung in-order natin na tapa saka sausage. Ito yung madalas na binibili ng mga customer ni Bro Danny dito dahil masarap nga. Sa kung mapapansin nyo naman ay talagang maraming tao dito. Lalo pagka pasukan na ay dito yung takbuhan ng mga estudyante at mga empleyado. Tikman natin ang walang kanin yung tapa. Sobrang linamnam ng lasa. Tapos sabay natin ang kanin. Panalo. Balik na ulit tayo sa biyahe. At nandito na nga pala tayo sa Solano, Nueva Vizcaya. Sobrang namiss ko yung lugar na to. Dahil nga yun, dati ay dito tayo madalas umiikot-ikot. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkaroon ng pagkakataon para bisitahin to. Kaya dapat nga ay masulit natin ng husto. Kaya namiss ko yung mga kabundukan dito sa paligid. At yung sobrang lawak na kabukiran na madalas nating nadadaanan. Ganun pa rin kaganda ang Solano, Nueva Vizcaya, men. Ngayon nga pala ay pupunta na tayo dun sa spot na pagkakampingan natin. Bale, babalikan lang natin yung lugar na to dahil dati nung pumunta tayo dito ay wala pa tayong gamit at wala pa tayong tent. Kaya ngayon ay naisipan ko na puntahan ulit para matesting natin na makapag-camping doon na meron na tayong ganitong setup. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Ayan, dinadaan ko na lang sa tawa yung pagod ko. At nandito na nga pala tayo sa pagkakampingan natin ngayon sa Humming Farm. Ayan, isa to sa mga lugar dito sa Nueva Vizcaya na talagang nagandahan ako. Kaya nga natin binalikan ngayon para dito naman tayo mag-camping. Ayan, sulit na sulit yung mahabang biyahe natin. Lakad-lakad muna tayo para kahit papano ay makapasyal na kayo dito at makita nyo kung gaano kaganda dito sa paligid. Ayan, nakakapanibago dahil nga nung dating pumunta tayo dito ay wala pang mga bulaklak na ganito kagaganda, di ba? Ngayon ay sobrang dami ng dinedevelop na kung ano-ano dito sa Humming Farm. Kaya pagbisita nyo dito sa mga susunod na panahon ay mas makikita nyo na yung kagandahan nito lalo. Tara, umakyat tayo dito sa pinaka tuktok nitong bundok. At ayun nga pala si General, yung kasama natin dito sa Nueva Vizcaya. Nagtatago na naman. Ayun, kadarating lang ni General dito. Halos mag-alas 5 na ng hapon. General, kaway ka naman. O, ayan. Pusang-pusa, eh, no? Ito yung pinakamaganda dito sa Humming Farm, di ba? Tanaw na tanaw mo yung mga kamundukan na yan sa paligid mo. Tingnan nyo, kahit na hinihingal ako ay
okay lang. Lapit tayo dito sa may medyo bangin para mas makita nyo ng mas maganda dyan sa TV o cellphone nyo habang pinapanood nyo itong video natin. Ganda. Sobrang aliwalas talaga sa lugar na to. Tapos puro kabundukan. Ito yung isa sa pinaka-paborito talaga natin na lugar. Tapos ang maganda pa dito ngayon sa Nueva Vizcaya ay malamig ang klima. Sa tingin ko ay hanggang February ang lamig na to dito. Kaya susulitin natin yung panahon na to para makagala tayo dito. Setup na tayo ng ating tutulugan, pero sa ngayon ay etong RTT lang muna yung may setup natin dahil medyo alanganin yung pwesto ni Storm. Hindi kasi kaya ni Storm na makaakyat doon sa spot ni General, kaya dito na lang muna tayo sa baba. Pero all goods lang rin naman dahil ang kailangan lang naman natin ay yung matutulugan. Kahit papano naman ay makakalakad-lakad naman tayo dito sa Humming Farm pagka ginusto natin. Kaya mapapasyalan natin to, itong buong Humming Farm na to. Sa ngayon ay mag-setup muna ako. Napakadaldal ko na naman. Ay, kawin muna kayo ate. Hello. Ayan sila yung mga kapamilya natin dito sa Humming Farm. Lapitan nga natin. Ayan, kawin po kayo. Ayan, hello po. Nag-setup na po ako ng aking tutulugan. Ayan. Please sir sa baba. Ako. Maraming salamat po. Thank you. I've already found sunlight, the feeling grows. All goods. Tapos nakita ko pa yung side awning natin dun sa kabila, ay sa tingin ko naman ay mailalatag din natin. Medyo hindi lang pantay yung lupa, pero pwede naman nga palang habaan yung pinaka pole nya. Tapos lalagyan na lang natin ng support na tali para hindi hanginin. Alright. Ayos natin yung mga bintana dito sa loob ng ating RTT. Ayan, narinig niyo yung hingal ko. Pero okay lang yan. Ang mahalaga naman ay maipasyal ko kayo, saka makagala tayo kung saan saan. Tara. Basta dyan lang muna kayo. Samahan nyo lang si Mamen. Bibilisan lang natin to. Living in the moment in my own balloon. I glide across the ground and over the ocean, and you can't force me down as long as I'm open, like a rose that already found sunlight, the feeling grows, and anything sounds alright. I'm breaking loose, living in the moment in my own balloon. Hindi ko alam kung paano pa ako makapagsalita. Ayan, tapos na nga pala tayong mag-setup nitong tutulugan natin. Tapos mamaya nga pala ay mag-order na lang tayo nung inasal na tinitinda dito sa Humming Farm.
Isang beses pa lang kasi ako nakatikim nun dito. Tapos ay talagang nagustuhan ko. Tapos yung kanin na kasama doon ay kulay blue. Parang may bulaklak ata sila na pinakakatas para maging kulay blue yung kanin. Mamaya ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng kanin na yon, saka yung manok na talagang sobrang sarap dito. Sobrang malasa talaga siya. Ayan, napapagod na talaga ako. Wala na akong masabi. Hintayin na lang ninyo. Mamaya ay bibili ko ng pagkain natin. Kasi hindi ko na talaga kaya magluto. Tapos ay hindi rin ako sanay magluto. Kaya bibili na lang tayo nun. Let's go. Mag-order na tayo para maluto na. Dahil ihawin pa yon. Saka hanggang alas 8 lang daw bukas yung parang kantin nila dito. Tapos ay halos alas 7 na rin ng gabi. Kaya mag-order na tayo. Let's go. Kain na tayo. Kanina lang ay naglalakad pa tayo dun, ano? Pero ngayon ay eto na. Okay. Kakain na nga pala tayo ngayon. At eto yung sinasabi ko sa inyo kanina na inasal. Napakabango. Tikman na natin itong napakasarap na inasal na pwede nyong bilhin dito sa aming farm. Yan, ito yung kanin na kulay blue. Kung hindi lang ako nagda-diet ay isa pa ako ng kanin. Kaso ay puro kain na nga yung ginawa natin simula kagabi saka kanina. Kaya ngayon na isang kanin na lang yung gagawin natin. Saka gabi naman na. Siguro ay bukas na lang tayo kumain ng marami pagka umaga or tanghali para may lakas tayo sa mga gagawin natin dito sa Nueva Vizcaya. Akit na tayo. Masyado nang lumalamig dito sa labas at medyo sinisipon na rin ako. Kaya dito na lang na tayo sa loob ng ating munting kwarto. At ayun, siguro nga ay magpapahinga na lang rin muna ako para makabawi tayo ng lakas. Dahil nga nung nakaraang gabi, nung nasa Dalton Pass tayo, ay medyo putol-putol yung tulog ko dahil maraming truck na dumadaan. Tapos naalog yung sasakyan natin. Kaya talagang pagising-gising ako. Bukas na lang tayo magkita-kita. Babawi lang ako ng lakas ko. Ililibot ko kayo dito ulit. Kita-kits tayo bukas. Ganda. Magandang umaga sa inyong lahat. Every guys. Ayan, nakabawi na tayo ng ating lakas. Dahil halos nasa 8 oras din yung naging tulog natin. Napahimbing talaga. Dahil nga malamig yung klima dito ngayon. Para kang naka-aircon. Tapos isa pa sa pinakamaganda, ang bubungad sa'yo
pagbukas ng iyong mga mata ay ganito kagandang view. Puro kabundukan sa paligid mo, tapos sa mano pa ng mga kapunuan, ay talagang mapapawi lahat ng pagod mo. Sulit na sulit ang naging biyahe natin kahapon. Nakaka-relax talaga. Napakasarap tumambay dito. Isa to sa mga gusto ko na ginagawa natin sa tuwing nagka-camping tayo, pupunta sa kalikasan. Talaga kasing nakakagaan ng pakiramdam. Parang nililinis niya yung pagkatao mo. Kaya talagang nakita nyo naman at paulit-ulit natin tong ginagawa. At may pinaplano nga pala tayo ngayong 2025. Dahil nga sabi ko sa inyo ay magpo-full time balagiris na tayo ngayong taon. Naiisip ko kasi na libutin ang buong Pilipinas na kasama natin itong sasakyan natin na si Storm. Bale, mag-iikot-ikot tayo sa bawat bayan. Tapos doon tayo mag-explore ng magagandang spot na pwede tayong mag-camping, mga falls at kailugan na pwede nating bisitahin. Kaya yung magiging biyahe natin na yon ay hindi rin natin mamadaliin. Hanggat may budget pa tayo nun at hanggat may gasolina tayo, ay mag-iikot-ikot tayo dun sa bayan na yon. Saka sana naman ay kayanin natin dahil nga mag-isa lang natin gagawin yon. Kailangan pa ba magsalita? Ayun, nakikita nyo naman sa gilid natin kung gaano kaganda yung view. Ayun, General, ay bisitahin natin. Kay General yung pinakamagandang spot ngayon dito dahil nandito siya sa pinakataas. Si Storm kasi ay hindi talaga kakayanin dahil may part dun sa baba na talagang maputek. Pero malay naman natin ngayong 2025 ay magkaroon na rin tayo ng pangmalakasan na sasakyan na talagang magagamit natin sa mga adventure natin. Saka wala namang imposible sa mga ginugusto natin dito sa mundo. Basta ang mahalaga ay pagsikapan natin at huwag tayong hihinto. Kung ano man yung ginagawa mo ngayon ay lagyan mo ng puso, lagyan mo ng pagmamahal. At darating din talaga yung panahon na lahat ng minimithi mo ay makakamit mo sa tamang panahon. So let's get to it. Let's get it done. Let's step it up a notch. We can do it. We can get it done. Nakita niyo kung gaano kalaki yung strawberry dito sa Humming Farm. Ito na ata yung pinakamalaking strawberry na nakita ko sa buong mundo.